Ito si cotton candy. Meron na namang fruit fly. Yan na. Diba? Yan yung mga kalaban natin pagka tag-ulan. Fruit fly, fungus. Ayan. Kaya huwag kayong magpapabunga pagka tag-ulan na. Huwag kayong magpuproning. Antayin nyo na lang matapos yung tag-ulan. Tapos tsaka tayo mag-pruning. Ako kasi nag-pruning ako nung April 30. Sa susunod, hindi na tayo magpo-pruning pagka papasok na yung tag-ulan. Tapos, pagka tag-ulan naman na, huwag na tayo maglagay ng mga fertilizer na mataas sa nitrogen. Yun yung yun yung nagpapasira dun sa mga talbos ng ubas natin pagka inulan ng inulan. Kasi syempre, sasariwa yung talbos, tapos biglang maulanan, marawan ng kinaumagahan, tapos hapon ulan na naman, dun sa naluluto, nasusunog, kinakapitan ng sakit. Ayan, anthracnose, lalo yung anthracnose. Gaya dito, ganyan na yung nangyari sa talbos. Kaya iwasan natin maglagay ng mataas na nitrogen pagka tag-ulan. Kasi yung ulan, may kasama na din nitrate dun sa tubig ulan. Ang maganda ilagay, yung mga cow manure, organic, ilagay natin dyan sa may puno niya. Tapos pagka nauulanan na yan, papasok dun, manunuot dun sa papasok dun sa lupa. Yun yung kakainin niya pagka mag-harvest na tayo. Ay, mag-harvest, magpo-pruning pala, di ba? Kunting input na lang ng mga synthetic fertilizer, ayan, yung mga commercial fertilizer na yan, para pampa-boost dun sa lalabas na bulaklak, diba? Iwasan natin magkasakit yung mga ubas natin. Kaya lang, syempre, pagka tag-ulan, hindi natin maiwasan yan. Kaya nandyan yung fungicide, mag-apply tayo ng fungicide. Ayan. So far, okay pa naman yung mga dahon ng iba, diba? Pero meron lang talaga yung mahina sa ulan talaga. Pero sabi ng mga expert, pagka wala na daw ulan at nag-pruning, babalik naman daw yung sigla. Kaya sana hoping tayo na ganun nga. Siyempre, parehas tayo, newbie din tayo eh. Dami pa tayong dapat matutunan. Ayun na naman si fruit fly. Diba? Maglagay kayo ng organic. Yung organic ang organic. Cow manure yan. Vermicast. Yan yung mga nagbibigay ng nutrients para magbulaklak talaga yung ubas natin. Alalayan na lang natin ng ng commercial fertilizer. Siya nga pala, itong mga damo na yan, huwag muna natin tanggalin, huwag muna natin patayin, para pagka umulan ng umulan, may sisip-sip doon sa tubig na na naipon dyan sa puno ng ubas natin. Yan yung tumutulong na sumipsip ng tubig para hindi ma-overwater yung halaman nating ubas. Yan. Pagka patapos na yung yung tagulan, herbicide na natin yan para yung mga ilalagay nating pataba para sa preparation, yung ubas lang ang makikinabang. Pero sa ngayon, wag muna natin, hayaan lang muna natin ganyan para may katulong yung ubas natin na sumipsip ng tubig. Pero pagka magpapabunga na tayo, syempre maglalagay na tayo ng mga pataba niyan. Kailangan yung ubas lang natin ang ang makikinabang doon sa lalagay natin pataba. Kaya gagamit tayo ng herbicide, papatayin natin yung mga damo para yung ubas lang natin ng makinabang doon sa lalagay natin fertilizer. Yun yung technique ko. Ewan ko lang sa iba.
Kasi pagka papabunot ko to, marami magastos. Mas maganda yung herbicide. Sprayan lang, patay na lahat yan. Diba? Yan. Madamo. So, yun lang.